Kumbaga, alam na natin na posibleng, merong kaharaping mga kaso, 'no, sa mga susunod na panahon. Which is ang susunod na panahon na sinasabi ko dito, eto na nga po, nagsisidatingan na. Ngayon ang palabas ng mga DDS is, naku tingnan mo, oh, yung majority ni Alan Peter Cayetano ay isa-isa na nilang kinakasuhan. Kasi, sumali sa hindi, 'no? Meron na talaga silang, inaantabayanan, inaabangan na kaso in future, kaya sila nagsama-sama, na maging majority doon sa ilalim ni Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Sa kagustuhan na ma-acquit ang Vice Presidente para sa pagka gano'n, pagka nakulong sila mga panahon na ito tapos nai-acquit nila kaya ipinapasa yung online voting at nai-acquit nila, may utang na loob ang Vice Presidente sa kanila. So ngayon, utang na loob, nanalo, kunyari lang ha, sa 2028, oh, ah, binoto ako ni Jinggoy para ma-acquit, binoto ako ni Boss Joel para sige, laya na kayo. Yun yung logic niyan mga kababayan, eh. Hanggang matapos yung ano, no, Oo. yung proseso. Ngayon, pag nasentensyahan ka na guilty, di yun. Tapos ka. Siyempre, kung guilty, the more na with more reason. Anyway, Alam mo mga kababayan, eto si Rodante Marcoleta, nilaglag na din po si Peter Cayetano, eh. Tingnan niyo ha, eto, Pas kayo ng 13 pag biruin niyo ho mga kababayan. Maririnig niyo kay Rodante Marcoleta, ano, na kung pumasok kami, yari si Alan Peter Cayetano. Kung pumasok kami ng A1, yari si Alan Peter Cayetano. Kung pumasok kami ng A2, yari si Alan Peter Cayetano. Kung pumasok kami ng A3, legal nilang matatanggal si Alan Peter Cayetano. Di ba mga bossing? Pakinggan niyo ho si Marcoleta dito kung paano niya nilaglag, no, yung majority block ni Alan Peter Cayetano. Pumunta kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Pag pumunta kami ng June 1, tapos na si Alan Cayetano. Ano ibig sabihin nun? Yung block yung block ni Alan Peter Cayetano mahina, lelempot-lempot. Ano po? Hindi totoong matigas, hindi totoong malaki ang suporta. Mga kababayan. Ayan, pagpasok lang nila, tapos si Alan Peter Cayetano agad, eh. Di ba? Dapat kapag kayong talagang malakas kayo, kahit magsipasok pa kayo dyan, wala kaming problema. Alam namin, matitibay yung mga nandito sa amin, mga kasama namin. Di ba? Pero isang pagpasok lang, tapos si Alan Peter Cayetano, na hanggang ngayon yata, kapit tuko pa din si Peter Cayetano. Pag pumasok naman kayo ng A2, Marcoleta, lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Pumunta kami June 2. Patay din. patay din. Parang may halong pangiinis pa, natatawa-tawa pa, patay din si Alan Peter Cayetano. Ay, di ba paglaglag na din ho ito, mga kababayan? O kailan kayo papasok? Kailan kayo papasok? So, yung pag-amin ng mga ganito pa parang isinusuko mo na, eh. Yung Cayetano block, mga bossing, eh. Di ba? O pag pumasok ng A2, patay din si Alan Peter Cayetano. Paano kapag June 3 kayo pumasok? Di ba? O, June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Narinig niyo mga DDS? Galing yan sa bunganga ni Rodante Marcoleta. Malaya at legal nilang mailulukso si Alan Peter Cayetano. Di ba? O pag-iwas lang. Pag-iwas lang ang ginagawa nila upang sa ganon, hindi masunod yung majority. Yung majority. Mahina talaga. Di ba? Kapag ka nagkagutuhan, talo kayo. Yung isa naman, pagka nagkabutuhan, talo kayo. Yung isa naman, gabi. Alam nyo, mga kababayan, dapat, kung talagang si Rodante Marcoleta ay matalino, wais na senador, hindi dapat lalabas sa bibig niya itong mga ganito, eh. Ano po?
Kasi yung Alan Peter Cayetano, mga bossing, talagang iginigiit, ipinipilit na malakas itong samahan namin, itong majority block namin. Tapos sasabihin ni Rodante Marcoleta, taliwas doon sa mga sinabi ni ni Alan Peter Cayetano. Ganon din yung kay Robin Padilla. Sabi din po ni Peter Cayetano, sino ba naman po ang hindi matutuwa at magsasaya kung ito, yung mga taong ito, iniluluklok ka bilang Senate President, nang hindi mo kinakausap at hindi mo nililigawan. Pero nung nagsalita po si Robin Padilla, mga kababayan, ang putik na yan. Sabi, pinatawag po kami ni SP At pinatawag po kami ni Peter Cayetano bago yung pagpasok ni Bato doon sa loob ng Senado. Kasi 12 na daw po kami. So sa madaling salita, mga kababayan, lahat ng ito, Peter Cayetano ang kumbaga, ang naging ulo, mga bossing. Peter Cayetano ang nagplano lahat. Dahil galing na mismo kay Robin Padilla, di po ba? Peter Cayetano nagpatawag sa amin, may 12 na daw kami. Peter Cayetano, sasakyan ng mga Cayetano, yung naglulan kay Bato de la Rosa para makarating doon sa Senado. Dahil nga tingin ko si Peter Cayetano ang nagplano lahat, pati yung makiusap kay Bato de la Rosa, umuto kay Bato para bumoto, para ihalal siya bilang Senate President. Ayun, nakonsensya nung naipit si Bato. Kaya siguro humanap ng mauutusan, gumawa ng eksena. At yung naging eksena, yung barilan po, mga bossing. Barilan ba? Yung pagbaril po ni Aplaska. Na ngayon po, mukhang masisira ang pamilya ng tao na yun. Nagmamagaling kasi. So, di ba? Tsaka ilang beses mga nagsinungaling po. Kesyo daw po, galing sa NBI, pinapaputukan daw po sila ng NBI. Nalaman natin katotohanan, sila naman pala nagpaputok. Di ba mga kababayan? Tuloy natin to. Nagsipagbaliktad na ang mga buhang. Yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrot. Yung June 4, yung sila ho ang nagkwentuhan. Yung sila nag-utuan, mga kababayan. Kaso, wala nang pumasok na OSAA. Wala nang pumasok na taga-panumpa. Wala na ho, di ba nung June 4 na ginawa nila, yung Green Committee nila, mga bossing, bakit green, verde? Pa DDS sila. Yan naman talaga yan. Wala na pong mga wala na pong mga, tawag dito? Wala na pong mga stop yung Senado. Pero nung kaila Erwin Tulfo, mga boss chief sir, na legit na Blue Ribbon Committee ang nag-announce, eto merong telecast ang Senado. Pati stenographer pumasok doon kay Sherwin Gatchalian, kay Erwin Tulfo, pero kay Marcoleta wala. OSAA wala. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Viola G, pati stenographer umabsent. Pero nung kay kay Erwin Tulfo pumasok ko.